Muling namataan sa ilang bayan sa Marinduque ang Philippine deer matapos ang ilang dekada. Sa tala ng DNR Mimaropa, hindi bababa sa 10 Philippine deer ang nakita sa barangay Makulaknit sa bayan ng Santa Cruz. May nakita rin mga footprints sa bayan ng Buwak. Itinuturing na locally extinct na naturang usa matapos hindi mamataan sa loob ng mahabang panahon. Itinurn over naman sa DNR ang isang Cantor's giant Chinese soft-shell turtle na nahuli ng isang mangingisda sa Apayao. Pinangalanan ng pagong na si Malaya, natunay ng Malaya matapos pakawalan sa Apayao River. Sa April 6, makatatanggap ng ayuda ang iba pang nasa transport sector ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang wala pa yan, tiis-tiis muna ang iba pang motorista. Nakatutok si Mark Salazar. Kapansin-pansing nag-uumpukan lang ang mga delivery rider at motorcycle taxi sa piling lugar gaya ng bus terminal na ito sa EDSA. Walang umiikot para makarami ng booking. Ngayon daw kasi bawat patak ng gasolina dapat nasusulit. Ngayon, nagpapul tank po ako ngayon ng 300. Kita ko pa lang po ngayon 300. Ano na, alas 12 na. Nung maliit pa yung gasolina, sa magdamag ko 2,000. Malinis na yun. Malinis na yon. Dati pag nagpapakarga ako rito ng 2 litro, 120, yung 2 litro ko sir, pumapalo yun ng 1,000 to 1,100. Bago ulit ako magpakarga ulit ng 120. Ngayon yung 100 ko sir, 120, pumapalo na lang ng 600 eh. Napapasana all daw sila tuwing napapanood sa balita ang ayuda sa mga tricycle driver. Pero kung bibigyan nila kami, siguro sa 100%, 40% na tulong na rin yun sir. Medyo malaki-laki na rin sa amin yun. Ayon sa DSWD, sa Huwebes at Biyernes ang simula ng 5,000 peso payout para sa mga delivery rider. Sa Sabado naman ang para sa mga motorcycle taxi. Ang ayuda sa probinsya matapos na ang Semana Santa. Ayon naman sa DA, ipinamamahagi na rin ang 5,000 peso ayuda sa krudo sa sektor na agrikultura. Una nang nabigyan ng ayuda ang mga mangingisda. Bagamat ang pamagat nito, krisis sa langis. Wala siyang anumang binanggit na salitang krisis. Aniya matapos ang payout sa tricycle drivers, magsisimula sa April 6 ang ayuda sa ibang transportation sector workers. Para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Huli camp sa Hagonoy, Bulacan ang disgrasya sa ilog na ikinamatay ng isang bata. Panay po ang kaway ng 2 bata para makalapit sa gilid ng ilog. At ang isa po sa kanila nakakapit sa konkretong dike. At habang napalayo ang isa at tuluyang lumubog. Patay ang grade 7 na lalaki na tumalon daw sa ilog para makuha ang laruan ng isa sa mga kabarkada na magbibigay rin ng pabuya kung sino ang makakakuha noon. Sinubukan pa siyang sagipin ng kabarkada pero tuluyan siyang nalunod. Spring Day has finally come sa much-awaited comeback concert ng K-pop superstars BTS. Kaya ang ARMY from all around the globe, full support sa OT7. Sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook na namiss raw ang kanilang fans. Thank you for joining us tonight. It's been a long journey, but now we're finally here! Mula sa loob hanggang sa labas ng concert venue, BTS made the whole city jump. Sa first ever performance nila ng kanilang bagong kanta mula sa kanilang comeback album na Arirang, tulad ng Body to Body. Everything was lit nang kantahin nila ang Faya, ang kanilang title track na Swim, pati ang kanilang iconic songs gaya ng Dynamite at Butter. Hindi syempre nawala ang love letter ng BTS sa ARMY. Well represented rin sa South Korea ang Pinoy ARMY. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko sa'yo. Di kayo na ba?
Ang daming Pilipino rito. Sobrang saya na naging part ako ng historic event na to. It was very heartwarming. It's the comeback that we really want. Pati na rin si Kapuso Army Megan Young na na-meet din ng fellow Army na si American singer Becky G, nakakolab ni J-Hope sa chicken noodle soup. No words. I need time to process this. It's insane. Dito sa Pilipinas, emosyonal ang fans sa comeback ng BTS na hindi lang daw basta pagbabalik, kundi tila isa ring global cultural reset. 4 na taon po talaga naming inantay ito. Sobrang saya po kasi nung nasa military service po sila, grabe talaga yung hagulgol namin lahat. Pero ngayon, bumalik sila ng kumpleto, doon pa lang po buo na kami. Sobrang happy po. Like, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Like, gusto ko talaga umiyak. Yung reason bakit sila nagpa-perform is because for all the people as well who love them. Para sa marami, higit pa sa musika ang hatid ng BTS. Ito ay inspirasyon, comfort at connection. Sila yan, no? Isa sa nagkano sa akin para sa depression ko. Isa sila sa parang comfort ko. Noong time may depression ako. Grabe po yung iyak ko. Grabe. Makita ko lang po sila. Grabe, para po nabuhay po ulit talaga ako. Ibang-iba. Sobrang healing. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Pansamantalang papayagan ng Department of Energy ang paggamit sa mga produktong petrolyo na nasa Euro 2 classification na lower grade kaysa sa kasalukuyang ginagamit sa Pilipinas. Ayon sa DOE, ito ay para maprotektahan ang supply ng petrolyo ng bansa sa gitna ng pabago-bagong galaw ng global oil markets. Limitado lang din daw ang paggamit sa Euro 2 fuel sa mga sasakyan na ang model ay mula 2015 pababa. At traditional jeepney, kabilang din ang mga power plant, generator at mga sasakyang pandagat. Sa kabila nito, binigyan din ng DOE na pansamantala lang ito at mahigpit nila itong kokontrolin. Hindi rin daw dito papalitan ng Euro 4 fuel standards ng bansa. Para maiwasan ang maling paggamit nito, kailangan paghiwalayin ng mga oil industry participants sa kanilang Euro 2 at Euro 4 fuels. Dapat ay masabihan din nila ang DOE kung sakaling mag-o-offer sila ng Euro 2 fuels. At kailangan ay tukuyin nila ang mga gasolinahang magbebenta nito. Isang balyena ang napadpad sa dalampasigan ng Kalamansig, Sultan Kudarat. Namatay ito kalaunan matapos pagkaguluhan at sakyan pa ng mga tao. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pinaligiran ng mga bangka at sinakyan pa ang balyenang ito na stranded sa isang beach sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ayon sa nagpost ng video na si Hazi Masukat, napadpad ang nanghihinang balyena sa Coral Beach kahapon ng umaga. Pero imbis na tulungan, dinagsa ito ng mga tao. Ang ilan, sumakay pa sa likod ng balyena habang pilit itong lumalangoy palayo dahilan para sumadsad ang tiyan nito sa mababaw na bahagi ng dagat. May 5 naman aniyang lalaki na sumubok itulak ang balyena papunta sa malalim na bahagi ng tubig. Lalong gumulo ang sitwasyon nang palibutan ng mga bangka ang balyena at tila ginawang atraksyon ng mga nakasakay. Sa investigasyon ng LGU, alas 6 ng umaga kahapon napadpad ang sperm whale sa public beach. Meron pong nakitang 3 balyena na doon sa public beach po namin dito. At yung isa po iniwan nila, parang hinatid nila, then iniwan yung isa. Unfortunately, yung mga tao po instead na mag-report sa authority, probably they were so amazed. Alas 9 ng umaga na nakarating ang mga otoridad nang may mag-report na ng insidente. Mabilis naman daw na-disperse ang mga tao, pero pahirapan ang pag-rescue sa balyena. Tapos po, yun, hindi po talaga sila naniniwala. So, dumami na rin po yung mga tao hanggang sa napalibutan na po yung balyena ng mga pump boat. But yung action talaga is medyo late na rin. Talagang ayaw gumalaw and it's so huge, almost 20 tons ang laki niya. So, inabot po siya ng low tide doon. So, we have to wait na naman na magkaroon ng high tide. Nung nagkaroon na ng high tide, medyo weak na siya. So, minove namin siya sa isang lugar na hindi na matao.
At doon na po siya na parang talagang hindi na gumalaw. Alas 6 kagabi, namatay ang balyena. Nang suriin ng mga marine biologist, may maliliit umano itong sugat. It appears to be parang it was yung parang mga ng isda din, no? Kagat ng mga isda na maliliit. Mayroon mga gano'n na sumasadsad sa dalampasigan. Karamihan ay because they're not feeling well dahil may mga nakaing basura. Hindi po sana natin pinaglaruan yung balyena na na-stranded, pero sana umaksyon tayo ng mas mabilis at tumawag sa otoridad para matulungan ng tama yung balyena. Dapat, ang immediate reaction natin is compassion and mercy. Kasi na-stranded yung hayop, kahit na anong hayop pa yan, kung balyena yan na na-stranded sa beach or sawa na biglang tumatawid sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinutunto na po ng mga otoridad ang mga sumakay sa balyena at pinag-aaralan kung kakasuhan sila ng paglabag sa Animal Welfare Act at sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act.